Magandang araw mga kapitbahay from Bulacan, Bataan, Pampanga, and Tarlac. Nandito po tayo muli sa Mrs. Galang's Kitchen for another episode. At meron tayong very exciting recipe for today. Ang tawag is Thin crust pizza. Pero, presented in a, as a roll. Parang roll, naka-roll siya. Sabi ni Sunny kanina, pizza longanisa roll. Okay. Diba? O Pero di yun. pa, mabigat. It's very familiar sa marami, no? At, Pakita na lang natin ang paggawa. oo. Huwag So, na natin na-explain. Oo. So, Mahirap i-explain eh. Hindi na po namin patatagalin, magbabalik. Our recipe for today is thin crust pizza. And then for our ingredients, you need half cup of bread flour. You sieve after you measure. And then 2 tablespoons plus 1 teaspoon of water. 1 tablespoon vegetable oil or olive oil. 1/8 teaspoon salt. For sauce ingredients, we need 5 ripe tomatoes, pureed, 1/8 teaspoon salt, 1/8 teaspoon Italian seasoning, 1 clove of garlic, finely chopped, or 1/8 teaspoon garlic powder, pepper to taste, and then for the topping ingredients, we need 4 skinless longanisa, cooked and chopped, onion rings, quick melt cheese, Parmesan cheese, garlic powder, salt, and pepper. Okay, Engkar? So, start na natin ang paggawa ng ating crust. Napakasimple. Iilan lang ho ang ingredients. So, bread flour and salt. Mix muna natin mabuti. Tapos, make a well at the center. Add the water. And yung oil. Tapos, haluin lang natin. So, wala akong yeast yung ating crust. Dahil hindi naman, gusto natin yung manipis na crust. So, hindi dapat aalsa. Tapos, since wala itong yeast, pwede natin itong store sa ref kahit 1 week. So, we can make this ahead. Tapos, keep lang natin. Store natin sa airtight na container para hindi inaaman, hindi nababasa. So, hindi na natin kailangan inid mabuti. Once na-form na yan into a ball, pwede na tayo, i-rest na natin siya ng at least 1 hour. Mas maganda overnight. Mas madali siyang i-roll out. Ang konti. Dalawa ng maliit ang maganda. Yan? Very thin yung crust na. Hindi generous serving. Ganyan lang. So, pwede na natin yung i-rest. Pwedeng sa room temp kung 1 hour lang. Pag overnight, i-ref natin. Cover it. Habang nagre-rest yan, on its own yung arino natin, i-absorb niya yung water. So, hindi na natin kailangan pakahaluin ng mabuti. So, yan. Tapos, cover natin and rest for 1 hour. Huwag niyo kung i-try, i-roll out ngayon, mahirapan kayo. Lalaban yan. So, parang goma yan. Babalik ng babalik. Ito na yung ating dough. Ito yung bagong gawa. Ito yung na-rest na overnight sa ref. So, nakita nyo, yung moisture. Ito, kumalat na. Na-absorb na. Wala nang dry na flour. Pag isa lang siya, in-absorb na yung tubig. So,
So, roll out na natin ngayon to. Ayan, malambot. So, malambot yung ating dough kasi para madali siyang i-roll out. Pero while rolling out, magdagdag tayo ng harina. Madami. Para malutong yung dough natin, kailangan medyo stiff yung ating. Ay, para malutong yung crust natin, kailangan medyo stiff yung ating dough. So, make sure hindi siya nagsistick sa ating paper. So, from the center, up. Center out. Tapos, harina ulit. So, add lang ng add hanggang ma-roll out natin siya sa lapad na gusto mo. At saka sa nipis na gusto mo. Ito nagagawa itong pwedeng dalawa or isa. Meron maliit na. Mga 8 by 12. Kung gusto niyo manipis talaga, pwede siya dalawa. Pag gusto niyo medyo may bite naman yung crust niyo, kahit isa lang pwede. Okay. So, yung shape niya rectangular kasi yung lutuan natin, rectangular. Pagka gusto niyo malutong yung crust, kailangan meron tayong sa oven, naka-ready na. Yung cast iron na grill. Or kung gusto niyo, diretso dun sa ilalim ng oven, maglagay lang kayong cookie sheet. Yung pangbahay na oven kasi yung burner niya diretso, walang insulation. So, lagay kayong cookie sheet, dun nyo i-bake diretso yung thin crust na pizza para malutong yung ilalim. Saan mo ibibig yan? Cookie sheet? Hindi. Meron ako naka-ready sa oven na cast iron grill. Mamaya papakita ko yung kamukha na. Tapos, pwede na to. Hindi natin papakalipit. Kasi, isang ganyan lang yung ating crust. So, pwede nyo pang dagdagan ng harina. Kung hindi mo na-rest yan, lalaban yan. Oo. Hindi yan nag-rest over. Hindi may roll out ng ganyan. Hindi yan pwedeng ganyan kanipis. So, manipis na manipis. Ang ating crust. Pero hindi siya napupunit. Dahil bread flour yung ginamit natin. So, bebake ko yan mamaya dun sa cast iron na grill. Gusto ko nilagay. Ito. Ayan. So, lalagay natin na sa papel. Tapos, meron lang tayo munang cookie sheet sa ilalim para support. Pero pag pinasok natin ito mamaya sa oven, slide ko lang. Ito lang ang iinit natin sa oven, hindi natin isasama sa cookie sheet. Pambuhat lang natin. Okay. So, meron lang naka-ready sa oven na while pinapreheat yung oven, ipasok nyo na dapat yung grill. Kung hindi, hilaw yung ilalim ng crust nyo kung malamig. Okay, so lagyan na natin ng topping. Ito yung ating tomato puree. Binlender lang mo namin yung tomatos. Pero, alisin nyo yung juice at saka yung seeds. Kung isasama nyo yung sabaw, magiging malata yung crust natin. So, ayan. Tapos, timplahan nyo lang. To taste lang naman to. So, I added garlic powder, Italian seasoning, tsaka konting salt. Gusto nyo lagyan ng pepper, pwede rin. Pwede na natin lagyan ito. So, depende sa topping nyo, yung timpla ng sauce nyo. Minsan,
Pag medyo maalat na yung topping, bawasan na yung asin. And when you're making thin crust pizza, dapat yung sauce natin konti lang. Pag masyado marami, lalata yung crust. Yan lang natin. Parang meron akong naiisip kung ano yan. Medyo makapal pa yung pagkarola. Pagka yung ginawa siyang dalawa. Pag Magiging ito, pwede pwedeng, pa rin. pwedeng gawin dalawa yan? Kung gusto bang mas manipis. Pero ito, okay na rin. Pwede rin. Pwede siyang i-roll. Oh, mamaya i-roll yan eh. Mas masarap kainin yan pag naka-roll. So, ayan. Manipis lang ho yung ating sauce. Medyo napakapal yun. Tapos, That's pure tomatoes, ano? Wala siyang tomato sauce, wala siyang ano. pwede rin yung ready-made na sauce. Basta manipis lang yung ilagay. Then, pwedeng anong toppings gusto nyo. Ito, gagamitin natin ngayon is longganisa. Longganisang Kapampangan yan. Longganisang Kapampangan. Pwedeng gusto nyo i-chop or i-slice. Chop na lang natin. Kasi noon, di ba, nag-feature na tayo ng ano, ng pasta, yung tomato sino. So, sabi ko kay Engkar, gumawa ka naman ng pizza na ano, Kapampangan din ng ano. So, longganisa. Pwede i-crumble na lang. Magalawa ka ako. Yung sariling buhay nyo. Kung ayaw niyong gumalaw, yung inyong ano, chopping board, ilagay niyo yung basa na basa sa ilalim. Teka, lagyan natin para masyahan ka sa pag ano, hilahin mo yan. Yan, hindi na yung gagalaw. So, yung ano, tosino yan, ano, matamis-namis kasi yan eh. So, manamis-namis to. Tapos mamaya, meron tayong pieces na. Natikman ko na yan. Masarap yan. Chop lang natin. Gusto mo i-chop ko pa? Pwede. Sige, doon ka sa ibang ingredients mo dyan. Sa inintay ko na. Malapit. May ano eh, yung gulisa. Hindi siya puro. Hindi flat yung Hindi puro yung ano, may okay na? So, spread lang natin yan sa top. Pwede rin slice siya parang pepperoni. Spread nyo. Huwag naman yung nakakasuyak sa dami. Yung for na longganisa, kung gagawin nyo siyang dalawa, na manipis yung crust. Pero ito, dalawa lang lalagay natin ng longganisa. Malalaki naman eh. Malalaki mga longganisa na ginamit. Tapos, Busog na yan. sina natin. O, di mo na kailangan ng chopping board. Tapos, lagyan lang natin. Kung gusto nyo lagyan pa extra ng garlic powder, salt and pepper. So, kung anong toppings gusto nyo, maganda lang yung hindi basta, medyo dry. Para hindi lumalata yung crust. Tapos, pwede natin lagyan ng onion rings. So, matamis-tamis yung ating longganisa. Lagyan natin ng Kapampangan pizza. Pwedeng lagyan ng itlog na maalat yan. kesong puti. Oo, kung teterno ba ang lasa eh. Basta masarap siya lumabas. Naghanap ako kesong puti yung maalat. Wala, maalat ang kesong puti. Hindi pagka homemade. Gagawa ka, homemade. Kung gagamitin mo siya agad. Is lang na natin siya. Tapos ngayon, grated cheese sa babaw. Grated cheese. Anong ano? Asan yung grated cheese natin?
Nawawala. Nawawala yung grated cheese namin. Sinabalik ko sa chiller, lumalang. Ano ito? Garlic powder. Garlic powder. Oh, grated cheese. Grater pa lang. Grater pa lang ito, wala pa yung cheese. Asan yung cheese? Lagyan pa na konting sibuyas, wala pa siya. Garlic powder. Ialisin nila kung ayaw nila. So, quick melt. Quick melt cheese yan. So, huwag nyo rin pakadami. Lalata. Yung asin. Dito, wala siyang cheese. Yung iba gusto maraming keso, pero tapos gusto malutong yung crust. So, Mahirap yun kasi kailangan i-pre-bake mo yung crust pagka ganun. Pero pag sabay, mas masarap kasi pagka yung sabay na bake. Salaman at saka yung crust. Okay? Ayan. Ready wala na natin siya. Okay na yan? Sige. Meron pang iba mamaya kasi ilalagay dyan eh. Ready na. So, Papasok na natin yan sa oven. Bake na natin siya. ilang minutes? 5 minutes sa 400 degrees na oven. Okay. So, shoot na natin. Ito na ho yung ating thin crust na pizza. So, makita nyo, manipis malutong. Ngayon, pwede natin serve ng ganyan or pwede natin serve bakit mustasa. Yung mustasa ho kasi medyo maanghang-anghang yan na parang arugula rin. Parang arugula ang mustasa. Kaya ang hirap-hirap hanapin ang arugula. Pwede iba ng konti yung lasa pero pwede. Hindi, native naman yung ating Native yung ating longganisa yung gamit Medyo natin. matamis yung longganisa. Medyo natin. Pero nasa inyo na gano'n ka. Kalut bagong labas kasi. Kalutong ka. Rolled pizza. Okay, so napanood po ninyo ang paggawa ng pizza longganisa roll, no? Thin crust pizza na nirolyo. Ito sila, ang ating finished product. Kapampangan yan eh. Kapampangan ang feeling, no? Pero it's Italian in yung origin niya. Of course, pero lagyan natin ng konting variation for twist. Kasi yung kanila, sarili nilang sausages ang ginagamit nila. Dito sa atin, maraming longganisa. Di yung gamitin natin. Patat, thin crust, nirolyo, may gulay sa gitna, the green and the reds of the sauces. Pag kinain ko yan, And gusto the ko sausage. nakabalot pa rin diyan. Sa Pwede mustasa. rin. Yan. Para hindi mamantika yung hawak mo. Although it's not greasy. See? Imbis na tissue, Oh, gulay. Gulay. Makakain mo pa. Kagat na, kagat na. Okay, ikaw na. Ayoko. Tuloy mo. Ayoko na. O, ikaw na. Ako na magtutuloy. O, Mhm. hindi, ikaw na. Ubusin mo muna yung nasa bibig mo. Tubig. Masarap. Hindi siya nakakasuya. Hindi siya greasy. And yet, nandun yung lasa ng ganisa. Ano yung mustasa dyan? Ang sarap And naman yes, yan. ito. Ibabalance na yung lasa. Makes it, Parang talaga nababawasan yung soup. tapang Oo, ng yung tapang ng longganisa, lasa. ng meat, no? Suggest you try this recipe. Napakasarap po. Okay, so, that concludes another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Ang hirap tumikim ng walang inumin. Kanina pa pinariringgan yung walang nagabot ng tubig sa akin kahit Kasi meron silang ginagawang iba.
Kung meron po kayong comments, questions, and suggestions, meron kayong gustong malaman na recipe, just drop us a message sa aming Facebook page. That's www.facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood. Until our next episode, magandang araw.